So, dito sa count ifs formula, actually, saglit lang tong i-explains kasi dito naman, to count the numbers of cells that meet multiple conditions. So, kung yung count if is a single condition lang, ito multiple conditions. So, ano ba yung syntax niya? Count ifs, range 1, criteria 1, range 2, criteria 2, and so on. So, range 1, range 2, the range of cells to be evaluated, kung saan natin makikita yung sagot. And criteria 1 and criteria 2, the condition that cell must meet to be counted. So, ito yung mga criteria natin. So, dito, sa example ko, last video, meron tayong customer ID, product, quantity, chef, and price. So, sa count if, isama ko lang ulit, just a quick review. Diba, pag mag-count if tayo, madali lang. So, kung saan natin makikita yung criteria natin na si Joshua R, doon na ilalagay natin yung range. Then, syempre, yung criteria natin na si Joshua R, then enter 2, tama naman. Then, equals count if ulit. Saan natin makikita yung burger? Dito. So, kung matatandaan nyo, yung ginawa nating sample is yung may wildcard. So, lahat ng may burger sa dulo is makakounted. Kasi we're using wildcard. Tama din siya. 5 yung burger dito. 1, 2, 3, 4, and 5. So, dito yung greater than quantity na greater than 5. So, dito sa quantity yung range natin kasi dyan yung pinapahanap. Then, yung criteria natin is greater than 5 daw. So, 8. Kung bibilangin nyo rin ulit, tama siya. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 yung cells na meron tayo na greater than 5. So, what if dito na tayo sa count ifs formula? So, nagmi-meet na siya ng multiple condition. So, ang tanong dito, ilang cell ang meron na may pangalan na Chef Joshua, na product niya ay burger at yung quantity niya is greater than 5. So, 'di ba? Tatlong criteria na siya na pagsasama-samahin natin para makita natin kung ilan. So, pag ganyang problem, ang gagamitin naman nating formula is count ifs na kasi multiple condition na to eh. Multiple criteria na meron tayo. So, ang gagawin natin dyan is equals count ifs. Yan. May S na. Then, saan natin makikita yung range ni criteria 1 na si Joshua? Diba dito sa column D. So, yan. Lagay natin yung first criteria natin, Joshua R. Next criteria natin, saan natin makikita yung burger? So, syempre dito sa range ng column B. So, lagay natin yung criteria, di ba? We're using a wildcard dyan. Symbol. Para lahat ng burger na lahat ng product na nagtatapos sa burger ay makounted. The next criteria natin is yung quantity kasi greater than 5. So, dito sa column C. Then, greater than 5 yung criteria natin sa pangatlo. Then, enter. Ang sagot is 1. So, let's double check kung tama ba. Merge natin to. Then, litan na natin. So, yan. So, let's double check kung tama yung sagot natin. So, meron kasing chef na pangalan dito is Joshua is 2. Yan. I-highlight natin para makita. Then, meron din namang burger na nagtatapos, product na nagtatapos lahat sa burger is 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Diba? 5 dito eh. Tas 2 Joshua. Tama naman. So, greater than 5 is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama din. Pero ang tanong kasi sa atin sa count if formula, ilan ang cell na meron na may pangalan na Joshua, then yung product niya ay burger, then greater than 5 yung quantity. Kasi ito yung Joshua, greater than 5 yung quantity and may pangalan na burger. So, ito, isa na to. I-read natin.
So, tama yan kasi pasok lahat sa tatlong criteria. Yung pangalawa naman is hindi pasok kasi may pangalan nga siyang Joshua sa ship. Hindi siya less than 500 siya, ay less than 5, pero yung product niya is wala sa burger. Meaning, tama yung formula natin. Isa lang, yung merong Joshua greater than 5 at yung product niya is nagtatapos sa burger. So, yun lang yung guys, yung paggamit ng count if. So, madali lang siya intindihin, 'di ba? So, kung gusto niyo ulit ng access nito, just comment your email address lang, i-share ko to. Yun lang yung paggamit natin ng count if. So, pwede niyo siyang i-manipulate or i-navigate pag meron na kayong access at gumawa ng sarili niyong formula kung para ma-practice nyo yung pagkakaintindi nyo sa tinuro ko. Yun lang guys, and see you sa next video, and we're talking about the INT. Yun yung pag-round down ng integers. So, madali lang din yun at napakabilis. So, see you sa next video. Bye.